Ibinunyag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nasa Pasay City na umano ang ilang kawani ng International Criminal Court o ICC para mangalap ng ebidensya laban sa kanya. Kamakailan lang ay gustong paimbestigahan sa Senado ang anyay sa buwatan ng International Criminal Court at Philippine National Police. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, may natanggap siyang sumbong na ilang taga-ICC umano ang pumunta sa hotel sa Pasay City at Ortegas para papirmahin sa inihanda umanong affidavit ang ilang aktibo at retiradong pulis. Pilit umano itong tumitistigo laban sa kanya, kaugnay umano sa extrajudicial o EJK sa gitna ng ng Duterte administration. Sa pagbabalik ng session sa Senado, magpapatawag umano ng pagdinig si Senator Bato de la Rosa para maimbestigahan ang sabuatan ng ICC at PNP. Wala pang maibigay na larawan o anumang ebidensya si de la Rosa kaugnay dito. Pero maaari anyang silipin ang kuha ng CCTV ng mga hotels kung saan idinaos ang masinasabing pagpupulong. Iginit rin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kailangan mapatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sinsero siya sa pagkikipag-ayos sa mga Duterte. Isa sa mga unang hakbang umano na dapat gawin ng Pangulo ay palayasin sa Pilipinas ang mga representante ng ICC na nangangalap ng ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sinsero sa kanyang reconciliation na hinahangad. Ani Senator Bato de la Rosa. Aside from bringing back PRRD home, ay kung sincero talaga siya sa kanya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin, yung mga pulis na nagtatawag nila. So dapat, kung sincero siya, itaguyod niya yung at tayuan niya yung kaya sinasabi na wala ng jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Eh sabi nila, walang jurisdiction. Pero ngayon, ang dami mga pulis na pinapatawag doon sa hotel dyan sa Pasay para kausapin ng mga investigator ng ICC. So anong ibig sabihin yan? Well, magkaganda kami ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya ay mananagot yan. Magpapatawag kami ng hearing. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, natakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito, na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo damay sa kaso, pirmahan niyo ito affidavit na ito. Kawawa nga mga pulis eh. I hope the PNP should take care of its people. Yun ang tingin ko eh. Bakit na ginaganon yung mga tao nila? Pati yung mga retired na mga pulis, pinapatawag nila doon at tinatakot. Porke retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, gaganunin na lang ninyo. Hindi niyo kinoconsider yung kanyang serbisyo, na yung buhay niya na kanyang dinedicate diyan sa Philippine National Police. Porke ngayon retired na, tatakot-takutin na lang ninyo na kung hindi kayo sign ng affidavit, ay damay kayo sa kaso. Ang daming pulis na pinapatawag nila. Yung mga ICC na yan, namimihasa yan dahil masyadong malakas yung kooperasyon na pinapakita ng PNP mismo at ng gobyernong ito. So, how come? Sabi nila, hindi na tayo under sa ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Napilitan lang ko nung dalhin si Pangulong Duterte doon sa dahig dahil sa Interpol na yan. Ngayon, wala namang Interpol na nag-request na mag-imbestiga dyan. ICC mismo, investigator na nandito ngayon sa atin at nag-imbestiga, sobra yung ginagawa nila. Walang sinseridad yan kung gano'n. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos dapat,
palayasin niya yan, i-report niya yung mga ICC investigators na yan na andito ngayon na nananakaw sa ating mga kapulisan na mag-testigo. Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincero ng kanyang reconciliation na hinahangad. Yes, meron tayong ginagawang legal na preparations. Any plans, sir, to visit former President Duterte sa The Hague? Advice sa akin ni Secretary Bingbong Villaldia, mukhang mahirapan daw ako makabisita doon dahil hirap na daw makabisita yung mga next of kin, yung mga family members. Baka mahirapan makapasok doon. Kasi yung hindi mga family members na nagsipagpuntahan doon, hindi rin siya nakausap personal hindi rin nakapasok. Like sina Senator Robin Padilla ay hindi ba nakapasok doon dahil hindi family members. Nanindigan naman si Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng mga ICC complainants, na malabong mangyari ang sinasabi ni dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa na mayroong umanong mga kawani ng ICC na nasa bansa na at namimilit sa ilang dating PNP officials na pumirma sa isang affidavit na magdidiin sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Attorney Cristina Conti na ito'y unlikely na mangyayari, lalo na at ang sinusunod na framework ng ICC ay dapat malaya ang kanilang mga ini-interview at walang pilitan. Iginit pa ni Conti na ito lamang ay isang hearsay o kwentong kutsero. Bato de la Rosa is also not a member of the ICC nor part of its investigation. Kaya yun pong sinabi niya ay haka-haka. O chismis, I would say. It is very unlikely that he would be informed about this information unless siya mismo yung tao. Kaya kung ako po, ingat po tayo sa sinasabi niya dahil ito po ay malamang sa malamang hearsay. Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito po, tarantana naman si Bato. Ay, inamin mismo po ito ni Bato na namomonitor daw nila na ang mga ICC investigators nandito na naman sa loob ng bansa. Nandun daw sa isang hotel sa Pasay. Hindi ko pa kasi ma-download yung video kung saan inamin mismo yan ni Bato de la Rosa. Pero inamin ni Bato, mga kabunyog, na namomonitor nila na ang ICC nandito na naman. Nandun daw nag-i-stay sa isang hotel sa Pasay City. Pinapatawag di umano doon ang mga officials ng PNP, mga retired, mga officials ng PNP at pinagpapapirma sa mga affidavits. Ito daw mga pinipirmahan na ito ay gagamitin ng mga ebidensya laban kay Duterte at sa kanya. Kaya mga kabunyog, sabi ni Bato de la Rosa, china-challenge niya raw ang gobyerno ni PBBM. Si PBBM daw, china-challenge niya. Kung talaga daw na seryoso si PBBM sa kanyang pag-o-offer ng reconciliation sa kanilang grupo ng mga maka-Duterte, ang ipakita daw ni PBBM, paalisin dito sa Pilipinas ang mga ICC. Tinanong si Bato ng media, paano nyo po nakumpirma na totoo ngang nandito na naman ang mga ICC sa bansa? Sabi ni Bato, yung mga pinatawag ng ICC, mga mga pa naman yun sa amin. Sabi niya, mga officials yan, mga retired ng PNP na kinakausap para magtestigo laban sa amin, pinapapirma sa mga affidavits. Ay mayroon pa naman dun sa mga pinatawag na yun, na mga loyal pa naman sa amin. O kaya kinikwento daw sa kanila kung anong nangyayari. Kaya sabi ni Bato, kumpirmado niya daw. Kumpirmado niya daw ang na talagang nandun ang mga ICC sa isang hotel sa Pasay City. At ang ginagawa daw sa mga retired na pulis, kinukumbinsing magtestigo laban kay Duterte at sa kanya. At may mga nakahanda na daw na affidavits pinapapirmahan sa mga ito. Ayon kay Bato de la Rosa, matagal na daw nandun sa hotel na yon sa Pasay. Alam daw nila yung hotel na yon. Kaya lang hindi naman pinangalanan ni Bato. Pero ang sabi ni Bato,
Nagpapaabot daw sa kanya yung mga retired generals at officers ng PNP na malapit pa naman, ano naman daw sa kanila, nagmamalasakit daw sa kanila ni Duterte, kaya kinikwento daw sa kanya kung anong ginagawa ng ICC. Kaya sabi ni Bato, ano daw siya, kung talaga daw si PBBM. O ito mga kabunyog, sabi ni Bato, o PBBM, kung talagang seryoso ka, sincero ka sa pakikipag-ayos sa amin na mga kampo ni Duterte, sabi ni Bato, paalisin mo dito ang ICC. Paalisin daw ang ICC. Yun daw ang hinihiling niya, ay ang kondisyon niya kay PBBM. Kasi para daw makumbinsi siya, si Bato, sabi niya, na talagang sincero si PBBM, paalisin daw ang ICC. Kasi namumonitor niya daw na nandito na naman sa Pilipinas ang ICC investigators. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, tataranta na si Bato, ano? Sabi ni Isidro Ramos, takbo, Bato, takbo. Hindi, ano to mga kabunyog, wala kasi, hindi ko pa na-download yung mga sinabi ni Bato. Basta sabi ni Bato, confirmed niya or nila na nandito ang ICC. Bakit? Yung mga pinatawag daw ng ICC na mga retired na mga generals at officials ng PNP, kinukumbinsi ng ICC na magtestigo laban kay Duterte at sa kanya, pinapapirma sa mga affidavits, dinadala doon kinakausap sa isang kilalang hotel sa Pasay, nagpaabot daw sa kanya. Ano to, itong si Bato de la Rosa, noon pa kasi sinasabi sa kanila na ang ICC talaga, nag-iimbestiga yan. Akala kasi nila Bato, nung lagi natin itong sinasabi sa mga live natin, maghanda na kayo. Si Duterte, si Bato, kasi talagang ang ICC, seryoso yan. Seryoso yan. O ngayon, nandito na naman ang ICC. Si Bato na mismo ang nagsabi. Nung una kasi ayaw paniwalaan nila Bato, di ba? Ayaw nilang paniwalaan yan noon. Sabi ni Bato, wala namang kaming namomonitor na ICC dito. O ngayon, si Bato na mismo ang nagsasabi. Kaya nga tinanong nung media Sabi ng media, paano nyo po nakumpirma na nandito? Sabi ni Bato, mayroon pa naman kaming mga kaibigan sa PNP. Yung mga retired na officials ng PNP na pinatawag, may mga nagkwento sa amin. Anyway, ang challenge ni Bato kay PBBM, para daw makumbinsi siya, si Bato, na talagang sincero si PBBM sa pag-aalok ng reconciliation, paalisin daw ang ICC. Hindi naman yan gagawin ni PBBM. Hindi naman yan gagawin ni PBBM. Bakit naman gagawin niya yan? Sinabi naman na ni PBBM, hindi sila makikialam sa ICC. Bahala na ang ICC kung anong gawin nila. O, di ba? Malinaw naman na gano'n ang stand ng administrasyon. Kung ang ICC ay pumupunta dito sa Pilipinas, nag-iimbestiga, hindi yan pwedeng pagbawalan ng gobyerno. Hindi yan pwedeng pagbawalan ng gobyerno. Ang gusto kasi ni Bato, bantayan ng gobyerno yung ICC, pag pumasok dito, bawalan, pabalikin doon sa dahig. Hindi nga pwede yung ganun. Ang gobyerno, ang stand sa ICC, anumang ginagawa ng ICC sa bansang ito, kailangang irespeto yan. Igalang yan. Kahit naman tayo hindi na member ng ICC, pero ano naman trabaho ng ICC yan? Pahala sila. Basta't ang gobyerno, sabi ni PBBM, hindi magko-cooperate sa ICC. Hindi ang gobyerno magbibigay ng tulong sa ICC. Hindi. Kung ang ICC nag-iimbestiga, nagpapadala ng tao dito para mag-imbestiga, hindi naman pwedeng arestuhin yan ng gobyerno. Ang gusto kasi ni Bato, arestuhin daw ng gobyerno. Pagkatapos pabalikin doon sa sa dahig. Bawalan ang ICC na mag-imbestiga dito sa Pilipinas. Sabi ni Bato. At saka masama ang loob ni Bato kasi ang nagbibigay daw ng tulong sa ICC ay CIDG. O di galit na naman ito sigurado kay General Nicolas Torre. Ang sinasabi ni Bato, napanood ko yung interview sa kanya, ang CIDG daw ang nagbibigay ng tulong sa ICC. Sabi ni Bato, ang CIDG nakikipagtulungan sabi niya. Kaya masama daw ang loob niya sa CIDG.
Bakit daw nakikipagtulungan sa ICC? Ano yan ang stand naman talaga kasi ng gobyerno, kung ano man ang ginagawa ng ICC, bahala na ang ICC dyan. Ngayon, kung lumabas na naman ang arrest warrant ni Bato, ang ICC na naman, magpapadala na naman ng kopya ng arrest warrant sa Interpol, ang gobyerno magko-cooperate na naman sa Interpol. Kaya lang namomonitor na ni Bato na gumagalaw na naman dito ang ICC, natataranta si Bato. Natataranta. Ayan, talagang hindi ka na matatahimik, Bato. Kahit nanalo ka pa sa Senado, naka-re-elect ka, pang ilan ba yan? Pang 3? O kahit nakapang 3 ka sa Senado, pang 3 ba si Bato? Okay, kahit pa nakapang 3, pang 4. Ano ba yan? Nakalimutan ko na kung pang ilan yan si Bato Anyway, kahit na naka-re-elect ka Bato at nakapang 4 ka yata sa Senado, hindi ka patatahimikin. O ngayon, ang namomonitor mo, investigasyon pa lang. Ibig sabihin niya, nagkukumpleto pa ng mga ebidensya laban sa inyo ni Duterte. Ang kasunod niyan, warrant of arrest na naman. Naalala nyo noon, mga kabunyog, sabi ni Trillanes, ang ICC dumating dito noong December. Walang naniniwala noon. Sila ba to hindi naniniwala? Sinabi na yun ni Trillanes na noong December 2024, pumunta dito sa bansa ang ICC. Walang naniniwala. O ngayon, biglang lumabas yung arrest warrant ni Duterte. Ganyan na naman yan. Ganyan na naman yan. Namumonitor na naman ni Bato na nandito. Naniniwala na siya. At least ngayon, naniniwala na si Bato. Kabunyog. Naniniwala na si Bato na nag-iimbestiga nga ang ICC. Pagkatapos ng investigasyon na yan, mga ilang buwan lang, lalabas na ang warrant of arrest ni Bato. Yan na naman yan. Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.